Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships, welcome back dito sa ating channel! Ayan mga ka-friendships, kamusta na kayong lahat? Nako, sana okay, masaya at maganda ang ating araw ngayon mga ka-friendships. At alam kong gaganda ang araw ninyo dahil, nako, for today's video, magbibigay ako ng reviewer sa ating annotation writing. Yes, mga ka-friendships, di ba ang bongga? Alam ko ang dami naghihintay sa content na ito, mga ka-friendships. Kaya, ang hiling ng lola ninyo para magiging worth it and sulit ang ating pag-film sa ating video ngayon, mag-stay kayo hanggang dulo ha. At kumuha kayo ng ballpen at papel. Mag-ready kayo dahil kailangan yung i-jot down or isulat ang ating mga sample ng description ng mga MOVs at ang ating sample ng ating annotation sa bawat MOV na yan. Diba mga ka-Frenchies, bongga? Dahil this year kasi, ang first year of implementation ng Expanded Career Progression System for public school teachers at lahat ay nangangarag. Lahat ay naghahanap ng mga materials na dapat gamitin, pang reviewer, pang MIs or instruction materials, diba mga ka-friendships? Kasi magde-demo din. Pero anyway, sa ating video ngayon, hindi tayo lalayo. Magpo-focus tayo sa ating sample reviewer. Reviewer para sa PPST NCOIS, open parenthesis, portfolio, annotation writing, and close parenthesis. Hindi tayo sama ang interview kasi iba yung BEI, Behavioral Event Interview. Iba naman yon. So, meron akong content na yan. Dito tayo mag-focus kung paano gagawin. Ang ganda ng ating content. Mga ka-friendships, para ito sa teacher 3 applicants. At mga ka-friendships, pwede nyo itong gamitin din sa mga T2 applicants, T4, T5, T6, kahit master teachers. Kasi mga ka-friendships, kukuha kayo ng idea dito sa ating reviewer para sa T3 position. So, magiging reviewer to ng lahat, hindi lang sa mga T3. Kaya, welcome ang lahat nating mga ka-friendships reclassification applicants for T2 to 7 positions and MT1 to MT5 positions. Good luck at sana kayo ay makaabot sa ating cut-off na 50 points. So ito na nga mga ka-friendships. Meron tayong PAF, na tawag PAF, Portfolio Annotation Form. So ang form na yan mga ka-friendships ay meron siyang 4 columns. So nandito sa ating laptop, of course, kailangan ng lola ng katulong. So mag-guide sa atin to. Meron siyang 4 columns for objective or indicators. For means of verification, binibigay na ang indicators at ang MOVs. Ang gagawin na lang, naka-blanco ang 2 columns for description of MOVs presented at saka yung annotations natin. Kung ano yung reflection natin doon sa bawat MOV na pinapresent natin. O, diba, bongga? So, ngayon mga ka-friendships, ito yung form na gagamitin natin. At pupunta tayo dito sa isa kong copy kung saan nandun na nakalagay ang mga reviewer natin sa description of MOV at saka doon sa annotation writing. Alright? So, merong 5 indicators mga ka-friendships. Una dyan na indicator ay 1.2.2. So, use research-based knowledge and principles of teaching and learning to enhance professional practice. So, mga ka-friendships, ang MOV niyan, madaming MOV, at meron siyang lesson plan with research-based strategies, instructional materials, and teaching aids, mga IMs natin, reflective journals, or teaching portfolio. Madami siya. So, yun yung mga
MOV, marami pa din siya. May Professional Development Certificates, Peer Interview or Class of Observation Reports, Student Performance Data Analysis, Minutes of the Learning Action Cell or LAC. So ngayon mga ka-Frenchies, gagawa tayo ng sample na short but strong with full of thought. Ang content niya ay swak, pasok sa mga pang-miss you ang sagutan natin. So dito, ang description natin of the MOV presented is the collected, sige, makinig kayo, isusulat niyo kasi kailangan nyo tong ma-review, okay? Kasi kapag ganito ang indicator, of course, ganito din yung mga MOV na ilalagay. Narinig nyo naman, di ba mga friends, binasa natin ng mga MOV. Kung hindi narinig, nako, i-rewatch nyo later. So, ang ating description of the MOV presented, doon sa dami-daming mga MOVs binanggit natin, the collected MOVs demonstrate the ability to apply and research-based principles in professional practice. Lesson plans, instructional materials, and student data showcase how theories are translate into effective teaching methods. Continuous professional development through collaboration reflects commitment to evidence-based teaching. So, yun yung description ng ating MOV, mga ka-friendships. If you wish to add more thoughts on the sample description of the MOVs, then feel free to add. Ganon. Basta mga ka-friendships, alam nyo paano nyo laruin ang pag-describe ng MOVs natin. And ito na yung pinaka-challenge kasi may points to eh. Dito tayo nireratean ng ating assessor kung gaano tayo kagaling mag-write ng annotation. Kuha ng ballpen at papel para isulat nyo every dictate ko. So, lalakasan ko yung dictation ko mga ka-friendships ha. Basahin ko nandito sa laptop sample. So, the submitted lesson plans integrate research-based strategies such as Bloom's taxonomy, constructivist approach, and differentiated instructions to enhance learning outcomes. So, yun yung first na sentence mga ka-friendships. So, next naman, another, ganon. These instructional materials follow the principles of universal design for learning UDL to accommodate diverse learners. So, itong annotation na ito mga ka-friendships ay para doon sa IMs na ginamit natin sa pagtuturo. Instructional materials. So, sabi ko nga, in every MOV na nilagay natin, dapat meron siyang kalakip na annotation. Kailangan maayos natin na ma-reflect, ma-present ang ating MOV. So, sa pangatlo nating MOV, mga ka-friendships, ay yung mga certificates sa training. So, ito yung annotation natin kung paano natin gawa ng annotation. Participation in the seminars and training on the educational research ensures continuous professional growth. So, yun yung annotation. Mga ka-friendships, it does not need lengthy answer. You have to make short but sure. Maikli pero short tayo sa sagutan natin. Kasi ang hinihingi ng mga assessors, evaluators ng ating mga portfolios ay tumpak agad. Hindi ka, avoid flowering words. Alright? Huwag kayong gumamit ng mga salita para lang pandagdag doon na hindi naman, walang sense, di ba, mga ka-friendships? So, sa next MOVs naman natin ay classroom observations, highlight the application of the evidence-based practice such as formative assessment, techniques to improve students' engagements and achievement. Ito yung COT natin or DLP natin. DLP.
So, nakikita sa DLP doon ng ang atin doon, minemeasure natin ay yung bata, kung natututo ba sila sa ating lesson. Yung assessment formative, pwede din siyang activities through last learning activity sheets, ganon, para ma-improve ang learning ng bata. So, yun ay isa sa mga measurements natin gagamitin. Alright? So, mga ka-friendships, tapos na tayo doon sa first na indicator. Dito tayo sa pangalawang indicator na 4.2.2, which is set achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with learning competencies. So, ang ating mga MOV dyan sample ay lesson plan with clearly stated learning outcomes. And then, next, assessment tools, like may mga rubrics, quizzes. Rubrics, especially sa mga performance tasks. Kung napapagawa ka ng mga bata group activity, dapat may rubrics tayong ginawa. Kasi to rate and to give scores sa ating students. Kaano nila piniperform, yung output nila, hindi pwedeng hulaan lang natin mga ka-friendships. So, next is, next tools. Wait lang mga ka-friendships ha. Sabihan ko muna ng asawa ko, pasaway siya. Mahal, hindi pwede music kasi mag-copyright ang YouTube natin. Ang haba natin ng discussion natin dito. Mahal, hindi pwede music. Video pwede yon, pero music hindi pwede. So mga ka-friendship, resume na tayo sa ating discussion. Kasi ang asawa ko nandito sa katabi ko lang. So, next MOV ay student work samples with feedback, classroom observable report, observation report, minutes of learning action cell, then professional development certificate. Mga ka-friendship, lahat yun ay mga sample MOVs. Ulitin ko mga ka-friendships, ang MOVs po, nakalagay na po siya sa path, indicators, and path. And then, ang gagawin lang natin ay description ng MOVs at saka yung annotation. So, sa indicator 4.2.2, which is indicator 2, ay ang first description natin doon sa MOV ay, the collected MOVs demonstrate the ability to set realistic, appropriate, and competency-based learning outcomes per unit. Ayan. Next, lesson plans, assessments, and student work samples show coherence between objectives, teaching strategies, and evaluations. So, yun mga friends, ha? Sana nakasulat kayo dyan, ha? Kung hindi, nako, i-rewatch yung video ulit mamaya. Participation in professional development and peer discussions reflect continuous improvement in setting learning goals aligned with the curriculum. So these documents highlight the teacher's commitment to ensuring that students achieve meaningful and measurable learning outcomes. So yun yung description natin sa MOVs. Kung napapansin nyo lahat mga friends, no, ang dami kong nabanggit kaninang mga MOVs, and then lahat yun ay na-mention natin, na-present natin, na-describe natin lahat. Proceed tayo sa annotations. Makinig mga friends, sa annotation medyo mahaba. So, i-post nyo lang ang video kung kailangan yung magsulat pa. Okay? Tapos play ulit. So, okay, dito. Annotation ng indicator 2. Start tayo sa pinakauna. The lesson plans contain specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Yan ay SMART mga ka-friendship. So, ang lesson plan daw natin dapat ay SMART. So, learning outcomes aligned with the most essential learning competencies. Pwede siyang sa MELCS, kasi mga ka-friends, you know, nagagamit pa din natin ang MELCS ngayon kahit nagmatatag curriculum, nag-enhance K-12 curriculum tayo. MELCS pa din.
tinitingnan natin ang competencies ng bata kung natutunan ba niya yung competencies na dapat na i-achieve doon sa lesson natin na diniscuss. Okay? So, next natin, pangalawang ganon or bullet ganon ay the instructional activities and assessments reflect constructive alignment, ensuring the learning tasks lead to the achievement of the outcomes period. Okay? Pangatlo tayo sa annotation. Number 2 na indicator. Ito sa rubrics to kanina sa rubrics sa quizzes. Ito yung annotation natin. The rubrics provide clear criteria for assessing students' progress toward learning goals. So, see, very short but very, very nice ang thoughts. Ang idea nandoon. So, next ay classroom observation confirm that the teacher effectively communicates learning outcomes to students, guiding them in achieving competencies. So, sa demo, sa COT natin, sabihin natin, na-confirm natin na nagawa mo ang lahat, na-meet mo ang objective, na-meet ng bata, na tutunan ng bata ang mga LCs na dapat nilang matutunan. Then next, last na annotation about sa lack or slack. So, lack session minutes show collaboration with peers to refine learning objectives for better curriculum alignment. Yan. Proceed tayo sa pangatlong indicator, mga ka-friendships. So, indicator 4.3.2. So, ito ay adapt and implement learning programs that ensure relevance and responsiveness to the needs of the learners. Okay? So, ang mga MOV nilalagay nila dyan ay modified lesson plans, differentiated instructional materials, individualized education plan or IEPS, or remedial program, student work, samples and learning logs, assessment data and intervention records, parent-teacher conference report or narrative report. Ang dami niya na, may minutes yun, may attendance, may picture, kasama yon. COT or class observation reports, and then LAC, Learning Action Cell. So yun ay mga MOVs. Don't worry mga ka-friendships kasi yung mga MOVs na yon nasa PAF na yon, Portfolio Annotation Form. Basta ang isusulat nyo lang ay yung mga binabanggit ko, binabasa ko na mga reviewers, sample na isasagot natin doon. Tanong, Surgeon, pwede ba namin kopyahin yung sinasagot mo? Yes! No problem! Pwede ba namin i-edit, sir, i-modify, sir? Yes! It's better. Better to edit or modify the reviewer para kung sakali man kung madami mang views ang ating video ngayon, so wala kang kapareho. Though the thought is there, yes, wala namang possible naman talaga kung naintindihan mo yung mga MOVs mo, magkapareho kayo ng thought. Pero magkaiba ang delivery, magkaiba ang tawag nito, pagkasunod-sunod ng ideas. But still correct yun kasi your thought is there, your direction of your annotation ay nandoon. Hindi ka lumalayo, okay? Basta bawal flowering words. Hindi kailangan mahaba. Ang importante, matuhog mo lahat ng MOVs mo sa tamang thoughts and ideas and concept. Alright, let's proceed. Dito sa description of the MOV presented, start tayo sa indicator 4.3.2 sa description. The collected MOV showcase the ability to modify and implement learning programs that address students' unique needs and learning contexts. Okay? Period. Next tayo.
lesson plans, assessments, and students' work samples demonstrate a commitment to differentiated and inclusive instruction. Alright? And then, participation in the professional development and collaborative discussions further reflects continuous improvement in making learning experiences relevant, effective, and engaging for all learners. Okay mga ka-friendships? So yun ay description pa lang doon sa MOVs natin. So next ay sa annotation. Galingan natin na. Makinig ng maayos, mabuti para masulat ang bawat dictate ko, bawat salita ko. Alright? Start tayo sa annotation. First, ganon, or number 1, kayo na bahala. Basta first annotation natin. The lesson plans incorporate adaptive teaching strategies, such as scaffolding, peer tutoring, and project-based learning to cater diverse learners, period. Yon ang first annotation. It's quite short pero malaman. Malaman, I am sure you will be receiving perfect score here. Kasi pang Miss U to eh. Pang Miss Universe ang sagutan natin dito mga ka-friendships. Alam nyo yan. Kilala tayo sa magaling na magbigay ng reviewer or sample ng ating mga kapwa ka-friendships sa application na kung ano mang ina-applyan. Alright? Next. Number 2 ay differentiated instructional materials ensure accessibility for all students including those with special educational needs. Period. Yon. So hanggang doon mga friendships, no? So, wait lang saglit. Sabihan natin ng asawa natin kasi masayang talagang effort natin dito. Kasi may sound talaga. Mahal, malakas talaga ang sound mo. Hinaan mo, mahal. Masayang talaga to kasi sensitive kasi si YouTube. Uulit naman ako dito mag-vlog. Ang layo na natin. Dalawan lang kulang dito. Oh, thank you naman, mahal ko, asawa ko, baby ko. O, tuloy tayo mga ka-friendships. 22 minutes tayo. Magkalating oras na tayo nito ngayon. Abutin tayo. Anyway, dalawa na lang. Alright? So, that pangatlong bullet mga ka-friendships sa annotation sa third na indicator 4.3.2, the teacher actively analyzes students' performance data to adjust instructional approaches and intervention programs. Period. Next, pang 4. Classroom observations highlight the use of learner-centered methodologies that enhance engagement and comprehension. Next na annotation, sa LAC tayo ha. LAC discussions focus on sharing best practices for making learning programs more inclusive and responsive. Yun lahat ang annotation mga friendship sa ating third indicator. So if you wish to write all those, then rewatch natin. I-post natin ang video, hanapin ang part kung saan na yun. Okay? So proceed tayo sa next. Meron pa dito tayo. Pang fourth na indicator, 5.2.2 mga friendships, it's monitor and evaluate learner progress and achievement using learner attainment data. Okay? So, ang MOVs niya, learning progress report or card, assessment results, quizzes, test performance, test rubrics, student portfolio. So, kung may mga portfolio kayo ng mga anak ninyo na kung magtago kayo, kailangan yan. Okay? And then, yun ay collection of student work showcasing improvement and achievements, individual learning plans, ILPs,
and then intervention program. So yung may mga project like math, like mine, sa akin, meron akong dalawang project. Ang isa binigay ko sa lower, numeric project, at saka sa 4, 5, 6 ay intervention yon ng math, mathinic project. Okay? So dito tayo sa description of the MOV presented. Okay, so ulat na, makinig na mga ka-friendships ha. The collected MOVs demonstrate the systematic approach to monitoring and evaluating learner progress using attainment data. Okay? Yan. And then, next, various assessment tools, data analysis reports, and intervention programs showcase a commitment to evidence-based instruction. Participation in the professional discussions and collaborative learning communities further highlights efforts to continuously improve student assessment and learning outcomes. Okay, dito tayo sa annotation. Hanggang doon lang yung description mga ka-friends sa MOVs. Proceed tayo sa annotation kasi abutin tayo ng kalating oras na ako, 26 minutes na. Okay, start. First bullet. The learner progress reports and assessment results reflect consistent tracking of student performance, ensuring timely interventions. Period. Next tayo na annotation. Student portfolios demonstrate individual growth and skill development over a specific period. The use of data analysis tools, graphics, and charts allows for data-driven decision to improve instruction. Next na annotation sa ILPS. ILPS and ito ang individualized lesson plan mga ka-friendship, no? And intervention programs ensure that struggling students receive personalized support to meet learning goals. Next annotation, classroom observation highlights the teacher's reflective use of formative and summative assessment to saan tayo dito? Nako, nawala yung dugtong ng mga friendships. So, kayo na lang magdagdag ng mga friendships kasi nawala ang dugtong nun. Okay? So, next tayo, last indicator ay ang 5.5.2. It is all about utilize assessment data to inform the modification of teaching and learning practices and programs. So, ang mga MOVs ay revise LPs, assessment result like pre-test, post-test, formative or summative, student performance analysis charts, graphs, data interpretation, remedial or enrichment programs, at professional development certificates. Alright, start tayo sa description of MOVs. Alright? So, sa ating first, isulatin nyo. The collected MOVs illustrate how the teacher effectively utilizes assessment data to modify and enhance teaching and learning practices. So, by analyzing and student performance, adapting lesson plans, and implementing targeted interventions, the teacher ensures that instruction is responsive to learners' needs. Period. And then collaboration with colleagues and engagement in the professional development further support a data-informed approach to the continuous instructional improvement. Yun yung buong description ng mga MOVs natin. Let us proceed to the last part. Annotation of the last indicator, 5.5.2. Una, number 1, first bullet. The revised lesson plans demonstrate instructional adjustments based on student performance data to
address learning gaps. Okay, period. First annotation yun. Second annotation sa last na indicator. Sulat natin. Student performance analysis includes graphs and trends to guide data-driven decision-making in instruction. Remedial and enrichment programs ensure that both struggling and advanced learners receive appropriate learning support. Period. Next annotation. Individualized lesson plans or ILPS or LPs, diba? Differentiated instruction plans reflect tailored interventions that cater to diverse learning needs. Classroom observation highlight the effective application of the assessment data to improve teaching strategies. LAC naman mga friendships, LAC sessions facilitate collaborative discussions on refining instructional methods based on the assessment insights. Okay? Yun lahat mga friendships ang mga MOV descriptions at mga reviewers ng ating annotations sa 5 PPPS NCOIS indicators for T3 position applicants. Pwede siyang gamitin sa T2, T4 hanggang T7. Reviewer din to ng MT. Ganito ang paggawa ng description at saka annotations natin ng ating portfolio. Okay? So mga ka-friends, huwag natin masyadong habain. Kasi mahaba na siya eh. Naka 31 minutes na. So hanggang dito na lang. Again, kung hindi nyo masyadong naintindihan, please paki-rewatch ang ating video para mas lubos yung maintindihan at masulat yung mga dinictate ko. Kasi, you know what mga friends, ang lakas ng boses ko, sinasadya ko talaga kahit may ubo ako para lang sa inyo to. Dahil mahal ko kayo mga ka-friendships. Ayokong masayang ang oras niyo for staying this video at sa dulo ay matiway lang wala kayong maintindihan. So ngayon mga ka-friendships, ang regalo ko sa inyo para naman hindi matiway, hindi masayang i-effort ninyo, kung umabot kayo sa part na to, nako, ito ang regalo ko. Mag-comment kayo sa comment section natin. Sir Jun, umabot ako sa dulo sa 32.55 na minutes. And then, comment kayo dyan sa comment section natin. And then, i-email niyo ako sa aking email address. Isulat niyo ang email address. aljungulagula123@gmail.com. Ulitin ko. aljungulagula123@gmail.com. Mag-email kayo doon at hingiin ninyo ang ating soft copy. O diba? Ang galing, ang ganda. So kung umabot kayo dito sa 33 minutes and 38 seconds, regalo ko na sa inyo. Wag nyo lang ipanoorin ulit. Ang gagawin nyo lang ay very simple lang. Mag-comment kayo sa comment section, Sir June, umabot ako sa oras na to. Para ma-notify ako at mag-email kayo sa aking email address na aljungulagula123@gmail.com para hingiin ninyo, sir, pwede pahingi ng soft copy ng sample or reviewer ng annotation, writing at MOV description. Ito na yan, ibibigay ko sa inyo ng libre lang, okay? Dahil ang bait ninyo nagstay kayo hanggang dulo. And that's all for today's video mga ka-friendships. Hanggang sa susunod na video, magkita-kits ulit tayo doon. Abangan at para mapanood at ma-notify kayo, sana nakabell kayo ngayon sa ating subscription. Share this video sa ating kapwa ka-friends. Alam ko madami sa ating ngayon naghihintay sa ganitong content na mga reviewers for
T2 to 7, MT1 to MT5 sa Expanded Career Progression System. Good luck sa inyo mga ka-friendship, teachers, applicants for career progression, reclassification. Bye! At see you sa the next video ulit. Huwag kakalimutan, gigugma ko, kamutanan.